So ayun mga loves, may nangyari nga na nakaraang araw na hindi namin inaasahan. Umagang-umaga nga niyan mga loves, tumawag sa akin yung isa naming kapatid. Sinabi nga niya sa akin na sinusumpong nga daw yung sakit ng asawa ng kuya ko. Inutusan niya akong tawagan nito at siya naman ay pupuntahan niya si kuya sa trabaho. Habang ang anak niya iniwan niya naman sa school. Nung tinawagan ko ng mga loves yung asawa ng kuya ko ay grabe yung hagulgol niya. At doon ko nga nalaman na grabe nga pala yung nararamdaman niya. Pagdating nga ng kapatid ko sa trabaho ng kuya namin ay wala nga doon si kuya. Mga ilang minuto nga bago nila naipunta sa ospital yung asawa ng kuya ko. Marami nga nangyari at maraming kaganapan bago nga nila naipunta. Magtatanghali na nga sa mga oras na yan mga loves na dalhan namin sila ng pagkain sa ospital. Pagpasensya nyo na nga din mga loves yung pag-voice over ko dito dahil gabi ko na nga ito ina-edit. Mahirap na nga rin mag-voice over sa umaga dahil sobrang ingay nga dito sa amin. Sa mga oras nga pala yan mga loves ako nga muna pumalit sa ate ko para magbantay sa loob. Dito nga pala mga loves hindi mapakali yung pasyente ko, puro higa at tayong ginagawa niya. Hindi ko na nga maintindihan dito ang halo-halong emosyon, sakit, ang kanyang nararamdaman. Sa mga oras nga na yun mga loves ay halos hindi ko siya makausap sa totoo lang. Kakaupo at higa nga niya dyan mga loves ay nagulo nga rin pala yung buhok niya kaya inayos ko na rin. Naawa nga ako mga loves dahil lantang-lanta na nga yung katawan niya dyan. At wala nga daw siyang ganang kumain. Binibiro at nililibang ko nga siya dyan mga loves dahil nararamdaman nga naman niya yung sakit. Kahit anong biro at paglilibang ko nga ay wala rin epekto mga loves. Dahil mas nararamdaman na talaga niya yung sakit. Hindi ko man lang siya nakitang ngumiti o hindi ko man lang siya makausap ng maayos dyan mga loves. Sa mga oras nga na yan mga loves ay mahagulgol na naman siya. Talagang wala akong magawa. Tinitignan ko nga lang siya dyan at tinatanong ko na lang ng kung ano-ano pero wala talagang epekto. May kumausap nga sa kanya dyan. Tinanong kung masakit pa. Sinabi niya nga wala nga doon nagbabago. Kaya inutusan na nga rin akong pumunta ng pharmacy mga loves para kunin nga yung gamot na kailangan itulog sa kanya. Wala pa talaga akong ligo dyan mga loves at talaga nagmadali na kami pumunta niyan. Nung ako na nga pala ang nagbantay mga loves ay halos pangatlong turok na nga pala itong gamot na kinuha ko sa pharmacy. Nakailang turok na nga sila mga loves pero wala pa nga rin doon nangyayari. At talagang hindi na nga doon nawawala yung sakit. May time nga doon nawawala pero pag bumalik ay sobra na nga daw yung sakit. Alas 12 na nga sa mga oras na yan mga loves at mga 1pm nga daw ituturok yung gamot. Kung bawal man po ang pagbibideo sa loob ng hospital ay pagpasensyahan nyo na nga po kung nagkamali ako na hindi ko alam. Samahan nyo kami mag-pray mga loves kahit kunting panalangin lang sa itaas para gumaling na kasawa ng kuya ko. Laking tulong na para sa amin mga loves ang samahan niyo kami manalangin. Kahit small content creator pa lang ako mga loves, ipagpapasalamat ko na agad sa lahat ng viewers, lahat ng followers ko dyan. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga oras nga na yan mga loves, hindi ko alam po ano yung ginagawa pero ang alam ko ay tinuturok na nga yung gamot. Maraming thank you po sa iyo ate na nag-a-assist sa amin. Thank you so much po. Sa totoosin lang mga loves ay hindi nga pala ako sanay magbantay sa ospital. Pansin nyo nga sa pagbibideo ko dyan mga loves ay talagang ako yung nanginginig. Sa mga oras nga na yan mga loves ay talagang inaantay ko na lang matapos kumain yung kasama ko. Este yung kapalitan ko dahil hindi ko na nga talaga kinakaya. Hindi naman ako yung pasyente mga loves pero ako pa yung mukhang mamamatay. Kung ganyan kahaba talaga yung makikita ko parang gusto ko na lang tumakbo. Hoy, hindi pwede yun. Baka sa mental ka nila ipunta. By the way mga loves, sa mga oras na yan ay nag-chat na nga yung kapalitan ko. Sabi ko nga sa asawa ng kuya ko ay aalis na ako. Pinayuhan ko pa na magpagaling na at kailangan niya nang iinom yan. Parang gusto na nga akong dagukan dahil sa nararamdaman niya. So ayun mga loves, hanggang dito na lang. Like, share, and follow. I love you guys. Mwah!